Naglalakbay ang mga bida malapit sa gilid ng isang bundok kung saan nakita ni Ash ang isang Bagon. Nagkomento ang mga bida sa matigas na ulo ng Bagon na pwedeng makasakit sa kanila ng malubha. Biglang bumaba ang Bagon para umatake, kaya tumakbo ang mga bida, at tumama ang atake nito sa isang bato at nawasak. Inilabas ni Ash ang telo at hinabol ito ng Bagon. Tumalon ang Bagon para atakihin ang telo. Pero huminto ang telo sa tamang oras para makaiwas. Nabagsakan ng Bagon ang bato at gumamit ang telo ng wing attack, pero isang babae ang lumitaw, na kinakalkula ang mga katangian ng telo at inutusan ng Bagon na umiwas. Ginawa ito ng Bagon na naging sanhi ng pagmintis ng telo. Binalaan sila ng babae sa pag-atake sa Bagon, pero nang ipaliwanag ng mga bida na ang Bagon ang unang umatake sa kanila, na-realize niya na nagkamali siya at tinanggal ang kanyang salamin, na nakaakit kay Brock dahil sa kanyang ganda. Nakipag-flirt si Brock sa babae, na ang pangalan ay Michelle. Muling inatake ng Bagon ang bato, habang kinakalkula ni Michelle ang mga galaw at sinalo ito sa kanyang mga kamay. Inamin ni Michelle na ang kanyang salamin ay nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa Bagon, gayon din ang kalkulahin ang mga galaw nito. Nalaman ni Michelle na gustong lumipad ng Bagon kapag bumababa ito para sirain ang mga bato, dahil may pangarap itong lumipad sa kalangitan, gaya ng telo. Naintindihan ni Ash at May ang nararamdaman ng Bagon at sinabing minsan ay gusto rin nilang lumipad. Pero sinabi ni Max na silang dalawa ay isip bata. Naalala ni Brock na ang Bagon ay nag-e-evolve bilang Shelgon at pagkatapos ay Salamence na nagkakaroon ng kakayahang lumipad. Sinabihan ni Ash si Michelle na magsagawa sila ng labanan para mas mabilis na mag-evolve ang Bagon. Nagmamasid ang Team Rocket at naisip ni Meowth na ang kanilang boss ay magtatayo ng base sa kagubatan, at para maiwasan ang init, gagamitin niya ang Bagon para basagin ang niyog at inumin ang katas nito, pagkatapos ay bibigyan sila nito ng bonus at promotion. Sa battlefield, ipinadala ni Ash si Pikachu para lumaban sa Bagon. Gumamit si Pikachu ng quick attack, pero dahil sa mga kalkulasyon ni Michelle, nakapagdepensa ang Bagon gamit ang sarili nitong ulo kaya tumalsik si Pikachu. Gumamit ang Bagon ng headbutt, kaya umiwas si Pikachu, pero bumanda ang Bagon para makapagbago ng direksyon papunta kay Pikachu. Muntik nang tamaan si Pikachu, na naging sanhi ng pagkasira ng bato sa tabi niya. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, pero iniwasan ng Bagon ang atake at gumamit ng headbutt, na tumama kay Pikachu at nagpatalsik dito sa isang bato. Nakabangon si Pikachu, na ikinagulat ni na Bagon at Michelle, nang makitang nagawa ni Ash na ibalik ang moral ni Pikachu sa pamamagitan lang ng panghihikayat dito. Gumamit si Pikachu ng Thunder, pero nag-isip si Michelle para sa kontra-atake, at dahil ang Thunder attack ay masyadong malaki para iwasan, inutusan niya na lang si Bagon na salubungin ng atake si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thunder, na tumama sa Bagon. Umatake ang Bagon gamit ang headbutt, pero tumalon si Pikachu at iniwasan ng atake. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, pero umiwas ang Bagon at gumamit ng headbutt, na nasalag naman ang Iron Tail. Lumitaw ang Team Rocket sa isang helicopter at si Meowth, na may jetpack na kinokontrol ni Jessie, ay sumugod kay Pikachu. Iniwasan ni Pikachu si Meowth, kaya si Bagon ang nadampot ni Meowth. Inilabas ni Ash si Trico, na gumamit ng Bullet Seed, na naging sanhi ng pagkahulog ng remote ni Jessie at pag-ikot ni Meowth. Nawalan ng control si Meowth, kaya pinalipad ni James ang helicopter para habulin ito. Nahanap ni Michelle ang remote control, at sinabing maaari nilang kontrolin ang jetpack ni Meowth, kung makakalapit sila rito. Gumamit sina Jessie at James ng malaking lambat para makuha ang Bagon at si Meowth, pero nagbago ng direksyon si Meowth, dumaan sa ilang mga halaman at bumangga sa isang puno. Habang hinahanap ang Bagon kasama ang mga bida, nagkomento si Michelle kung gaano siya kahanga sa mga Pokemon ni Ash, at kung gaano sila kahusay na sinanay. Sinabi ni Ash na ang mga Pokemon ang dapat makakuha ng papuri, dahil tinulungan lamang niya silang maging ganito. Sinabi ni Ash kay Michelle na mas mabilis na matututunan ng Pokemon ang atake kung ang trainer at Pokemon ay parehong nagnanais nito. Naintindihan ito ni Michelle, at nakitang kailangan nilang maniwala ni Bagon sa isa't isa at huwag sumuko na mapa-evolve ito. Napuntahan ni na Jessie at James sina Meowth at Bagon. Sinabi ng Bagon kay Meowth na gusto nitong gamitin ang jetpack para lumipad. Nag-aalinlangan sina Jessie at James dahil wala sa kanila ang remote, pero biglang kinalmot ni Meowth si James. Naalala ni Meowth ang hirap ng kanyang pagsasanay sa pagsasalita ng tao, kaya hinikayat niya ang Bagon na huwag bitawan ang mga pangarap nito. Hindi makapaniwala sina Jessie at James na ang isang miyembro ng Team Rocket ay hinihikayat ang iba na magsumikap para sa kanilang pangarap. Ipinaalala sa kanila ni Meowth na kung ang boss ay nasa isang helicopter at gustong kumain ng buko, ang Bagon na lumilipad ang magbubukas ng kanyang nyog, at dahil dito ay mabibigyan sila ng mga promosyon. Nahanap ng mga bida ang Team Rocket at gumamit si Pikachu ng quick attack na tumama sa Team Rocket.
Ligtas ang Bagon, pero nahuli ng Team Rocket si Pikachu gamit ang isang poses at lumipad palayo. Ang Bagon, kasama si Trico, ay nagpasya na lumipad gamit ang jetpack para bawiin si Pikachu. Habang tinatawanan ng Team Rocket ang pagtatangka ni Pikachu na palayain ang sarili, napansin ni James na ang Bagon at Trico ay lumilipad gamit ang jetpack. Binutis ng Bagon ang helicopter, at pumasok si Trico sa loob. Inilabas ni Jessie ang Suviper, pero masyado itong malaki para sa maliit na helicopter. Samantala, sinisira ng Bagon ang helicopter mula sa labas at gumamit naman si Trico ng bullet seed sa Team Rocket sa loob. Nakalaya si Pikachu at tumalon sa jetpack, pagkatapos ay gumamit ng Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket. Napansin ng mga bida na masayang lumilipad ang Bagon, pagkatapos ay sinabi ni Max na natupad na ang pangarap ng Bagon. Sa pagtatapos ng araw, pagkatapos bumaba ng Bagon, nag-evolve ito bilang isang Shelgon. Tuwang-tuwa si Michelle at niyakap ang Shelgon dahil hindi ito sumuko sa kanyang pangarap. Napansin ni Max ang mga pidyoto na lumilipad, habang inisip naman ni Brock na sila ay simbolo ng pangarap ng Shelgon, na lumipad balang araw gamit ang sarili nitong mga pakpak. Naghihintay ang mga bida sa pagdating ng isang tao sa tabi ng lawa. May isang taong tumatakbo papunta sa kanila, binati ni na Ash at Brock ang taong yun, na walang iba kundi si Misty na kasama si Togepi. Binati ni Misty sina Brock at Ash na nagtatanong naman kung kumusta na siya bilang isang gym leader. Inamin ni Misty na medyo marami siyang gawain sa gym, pero tinutulungan naman siya ng kanyang mga kapatid at dahil doon ay nakabisita siya sa Hoenn. Naging interesado sina May at Max kay Misty, pero sinabi ni Misty na medyo marami na rin siyang narinig tungkol sa kanilang dalawa. Inamin ni Misty na si Togepi ang nagbigay daan para mabisita niya ang kanyang mga kaibigan. Ipinakita ni Misty sa kanila ang isang imbitasyon para sa Togepi Festival, kung saan ang mga trainer at ang kanilang mga Togepi ay nagtitipon sa hotel na malapit sa kanilang kinatatayuan. Gusto nang pumasok ni Ash sa loob, ngunit pinigilan ito ni Misty at ipinaalala na siya ang inimbitahan, pero isasama niya silang lahat bilang mga panauhin. Dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ang biglang lumitaw at dinala sina Misty at Togepi sa loob ng gusali. Inilagay ng mga lalaki sina Misty at Togepi sa isang zeppelin at nilock ang pinto para hindi makapasok ang iba. Ang mga lalaki ay sina Jessie at James pala na sinabihan si Meowth na nahuli na nila si Togepi. Hinila ni Meowth ang isang lubid na naging sanhi ng paglipad ng zeppelin, pero nakakapit ang mga bida sa lubid na nakakabit sa zeppelin bago ito tuluyang makalipad palayo. Habang nag-aalala si Misty, pumasok ang mga bida sa zeppelin na tumawid sa disyerto at dumaan sa isang sandstorm. Nakita ito ni Brock at binalaan ng lahat na kumapit sa kahit anong bagay. Sinabi ni May na maaaring ito na ang kanyang huling ekspedisyon, pero hiniling ni Max na itigil na niya ang pagiging pabebe. Sa kabila ng mga pagsubok, nakarating ang Zeppelin sa isang lugar na tinatawag na Mirage Kingdom. Nang malanding ng Team Rocket ang Zeppelin, naramdaman ng isang babae na may paparating. Pinuntahan ng Team Rocket si Misty at sinabing nakarating na sila. Pagkababa sa Zeppelin, ipinaliwanag ng Team Rocket na sila ay nasa Mirage Kingdom. Sumigaw sina Ash, Brock, May, at Max para makuha ang atensyon ni Misty dahil nakasunod sila sa pamamagitan ng pagsakay sa Zeppelin. Hiningi ng mga bida na malaman kung sino ang mga lalaking ito, kaya tinanggal ng Team Rocket ang kanilang mga disguise. Na bad trip si Misty dahil hindi pa rin pala sumusuko ang Team Rocket sa paghuli kay Pikachu. Kinorek ng Team Rocket si Misty dahil sa pagkakataong ito, si Togepi ang kanilang habol. Sumugod si Meowth para umatake, pero pinigilan siya ng isang lalaki. Nabanggit ng Team Rocket na siya si Colonel Hansen, na galit sa kanila at ibinalibag si Meowth sa ulo ni James. Na bad trip din si Hansen dahil si Togepi ang hiningi niya at hindi kasama ang mga trainer na ito. Inutos ni Colonel Hansen na ibigay si Togepi at pinaalis ang mga bida. Tumanggi si Misty, kaya nagpatunog ng daliri si Hansen na naging sanhi ng paglitaw ng isang Shedinja na nagpakawala ng solar beam. Marami pang Pokemon ang lumitaw na tinatawag na ninjas. Nanginig si Misty sa takot habang ipinapaalam ni Brock kina Max at May na si Misty ay natatakot sa mga bug-type na Pokemon. Inilabas ni Brock si Mudkip para lumaban, habang sina May, Max, at Misty naman ay sinabihan ni Ash na umalis na sa lugar. Gumamit ang mga ninjas ng Shadow Ball, kung saan gumamit naman si Pikachu ng Thunderbolt at si Mudkip ng Water Gun para mapigilan ang mga atake. Habang tumatakbo sina Max, May, at Misty, inutusan ni Hansen ang Shedinja na sundan ang Togepi ni Misty. Gayunpaman, nais malaman ng Team Rocket kung ano ang pwede pa nilang maitulong para kay Colonel Hansen. Tumatakbo sina Misty, Max, at May, habang nagtataka kung bakit hinahabol ni Hansen si Togepi. Nagtago ang tatlo sa isang maze, pero nahanap sila ng Shedinja. Inilabas ni Misty ang Corsola na gumamit ng spike cannon, pero walang epekto ang atake sa Shedinja.
Gumamit ang Shedinja ng Solar Beam na nagpatalsik sa tatlo. Nabitawan ni Misty si Togepi na tumalsik ng mas malayo. Bumagsak si Togepi sa isang fountain malapit sa isang babae. Natutuwa ang babae na sa wakas ay dumating na sa kanya si Togepi at lumingon sa kanyang lingkod na si Miranda dahil kailangan nilang gamutin ito. Gumamit ang Pikachu ng Thunderbolt laban sa Ninjask pero isa lamang itong ilusyon mula sa Double Team. Pakiramdam ni Ash at Brock ay nalalamangan na sila dahil ginagamit din ng mga Ninjask ang usok bilang taguan. Biglang halos mahulog si Ash sa isang hukay, kaya na-realize ni Brock na alam ng mga Ninjask na gumamit ng dig. Nang walang pag-aalinlangan, bumaba sa hukay sina Ash, Pikachu, Mudkip, at Brock. Samantala, naiulat na sa hari ng Mirage Kingdom ang tungkol sa pag-atake. Biglang ipinaliwanag ni Miranda sa hari na ang prinsesa ay nakakuha ng isang Togepi. Nilunasan ng prinsesa si Togepi at sinabing magiging maayos din ito habang natutuwa ang reyna na ang succession ceremony ay maisasagawa na bukas. Pumunta ang hari sa prinsesa at nakitang isang anghimala na may dumating na Togepi sa Mirage Kingdom. Biglang lumitaw si Misty na hinihingi ang kanyang Togepi at gustong malaman kung bakit nila ito kailangan. Bumalik si Colonel Hansen sa hari at nagbabala na ang mga ito ang mga nanghihimasok pero itinuro ni May at Misty na si Hansen ang gustong magdala sa kanila sa Mirage Kingdom at inatake pa sila nito. Inutusan ng hari si Hansen na umalis na may masamang tingin kay Togepi. Sumama na sina Ash at Brock kina Misty, Max, at May. Naipaliwanag na sa hari na ang Togepi ay kay Misty nga talaga. Nang makitang nilunasan ng prinsesa si Togepi, nagpasalamat si Misty sa mabuting pakikitungo nito sa kanyang Pokemon. Ipinakilala ng mga bida ang kanilang sarili sa prinsesa na si Sarah. Ipinaliwanag ng hari na si Hansen ay nagbabalak na guluhin ang seremonya at humingi ng paumanhin sa pagiging kupal nito. Inamin ni Sarah na nalaman na niyang kay Misty ang Togepi sa sandaling natuwa ito na makita si Misty, at alam niyang hindi kapanipaniwala na may Togepi na kusang pupunta sa kanya. Inutusan ng hari si Miranda na maghanda ng isang sasakyan paalis ng Mirage Kingdom para sa mga bida, pero gustong malaman ni Misty kung bakit interesado ang lahat kay Togepi. Ipinaliwanag ni Miranda na si Togepi ang tagapangalaga ng kapayapaan sa Mirage Kingdom. Kinakailangan sa seremonya na ang tagapagmana ng trono ay maghanap ng Togepi upang manahin ang trono. Inamin ni Miranda na ang hari ay mayroon ding Togepi noon na bumalik na sa pinanggalingan nito na isang simbolo na ang kasalukuyang pinuno ay makatarungan at matuwid. Gayunpaman, ang seremonya na gaganapin bukas sa templo ay gagawing tagapagmana ng trono si Sarah, pero hindi magiging matagumpay si Sarah dahil hindi makakapagsimula ang seremonya nang wala ang presensya ni Togepi. Naniniwala si Sarah na si Colonel Hansen ay nagbabalak na nakawin si Togepi at gawing hari ang sarili, habang napapaisip si Max kung anong kapangyarihan mayroon si Togepi. Nalungkot si Sarah, pero sinubukan ni Brock na makipag-flirt sa kanya, ngunit hinila siya ni Misty sa tenga. Sinabi ni Ash na parang dati lang ito para sa kanila ni Brock at Misty, habang nagulat naman sina Max at May sa marahas na ginawa ni Misty nang itapon nito si Brock palayo. Nag-iisip si Misty kung ano ang pwede nilang maitulong, pero nagbabala si Sarah na malalagay sila sa sobrang panganib. Nag-aalala si Misty para kay Sarah na nagsabing wag na silang isipin dahil magiging maayos din ang lahat. Samantala, sinabi ni Hansen sa Team Rocket na kailangan niya si Togepi para hirangin ang sarili bilang hari, upang simulan ng isang bagong panahon. Naghiyawan ng Team Rocket para kay Hansen na nangakong bibigyan sila ng malaking kapangyarihan kung makukuha nila si Togepi bago ang seremonya bukas. Nang pasakay na ng Zeppelin ang mga bida para umalis, isang malakas na hangin ang umihip. Biglang nakita ng lahat ang isang mirage ng templo sa langit na nakaharap pababa. Nagsimulang lumutang si Togepi papunta sa Mirage, pero pinigilan ito ng isang Shedinja. Gumamit ang Shedinja ng Solar Beam, pero kinuha ni Misty si Togepi bago pa man mapakawala ng atake. Lumitaw si Hansen kasama ang Team Rocket, at inutusan silang ibigay sa kanya si Togepi. Tumanggi si Misty, kaya inutusan ni Hansen ang Shedinja na gumamit ng Solar Beam. Pero gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para kontrahin ang atake.